Dismayado ang task force kasanag sa naging pahayag ng kampo ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi mo nabubuksan ang Senate inquiry hanggat wala umanong sapat na bagong ebidensya. Ayon sa grupo, marami ng impormasyon at testimonya ang nailantad sa publiko, kabilang ang mga isiniwalat ng mga dating sundalo o Brave 18 kaugnay ng umano'y male-maletang salapi na konektado sa flood control scandal. Ayon kay Chong, kung seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon, dapat umanong may malinaw na resulta ang mga naunang pahayag kaugnay sa flood control controversy. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa... Senador Rodante Marcolita naglabas ng hinanakit na tuluyan ng ibaon sa limot ang investigasyon sa kontrobersya ng flood control scandal. Welcome back to Kakibat TV. Matapos kabagaw ng grupo ni Sherwin Gatchalian ay tila tahimik na ngayon ang Senado lalo na sa usapin ng flood control scandal. Kung matatandaan, bago maagaw ni Sherwin Gatchalian ang pamumuno sa Senado ay iba't iba ang pinagdaanan ng grupo ni Alan Peter Cayetano. Isa na nga dito ang sinabi ni NBI Director na may threat ang Senado. May potential threat daw sa gusali at compound ng Senado ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Sinabi ni Matibag sa gitna ng consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block kahapon. Ayon kay Senator Win Gatchalian, makikipagpulong siya ngayong araw sa Senate Executive Committee at sa Senate Sergeant-at-Arms kaugnay sa seguridad sa Senado. Anya, ang seguridad at kaligtasan ng mga senador at empleyado ang pinakamahalaga. Pagtitiyak ni retired Police Major General Alfred Corpus, may calibrated response sa mga elemento ng OSA depende sa antas ng banta. Gagawin daw nila ang lahat para maprotektahan ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Matapos na magaw ng grupo ni Sherwin Gatchalian ang Senado dahil sa biglaang paglipat ni Joel Villanueva ay tila wala ng balita ukol sa chismis na may threat ang Senado. Ngunit ang ikinagulat ngayon ng publiko ay ang pahayag ng bagong liderato sa pamumuno ni Sherwin Gatchalian na kailangan nila ng bagong testigo bago nila buksan muli ang Blue Ribbon Committee hinggil sa usapin ng flood control scandal na ikinadismaya ng task force kasanag ng grupong kumontral laban sa katiwalian o korupsyon na kung saan napatanong kung sino at kung ano pang klaseng testigo ang kanilang hinahanap maliban sa grupo ng mga dating sundalo. May panawagan ngayon ng isang anti-corruption group sa Senado matapos ihayag ng bagong liderato na kailangan munang magkaroon ng bago at matibay na ebidensya bago muling buksan ang Blue Ribbon Inquiry hinggil sa flood control scandal. Alamin ang detalye sa balita ni Paul Montibon. Dismayado ang task force kasanag sa naging pahayag ng kampo ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi mo nabubuksan ang Senate inquiry hanggat wala umanong sapat na bagong ebidensya. Ayon sa grupo, marami ng impormasyon at testimonya ang nailantad sa publiko, kabilang ang mga isiniwalat ng mga dating sundalo o Brave 18 kaugnay ng umano'y male-maletang salapi na konektado sa flood control scandal. Sinasabi nilang kulang ang ebidensya, wala pang concrete evidence. Ano pa bang nakikita natin yung hindi pa ba ebidensya, yung lubog na tayo sa baha na dahil sa trillions na project na mga ghost project at mga involved mismo ay kasama nila at ang involved mismo is some of them are member of the executive branch, the legislator. No bang gusto nilang sabihin? Ayon kay Chong, kung tunay na hangad ng Senado na malaman ang katotohanan, dapat nitong dinggin at busisiin ang lahat ng impormasyon at testimonya sa halip na baliwalain ang mga ito. Ako mismo personal in my opinion, nadismaya ako sa mga nakikita natin sa Senate, not only in Senate, even in Congress, na bakit hindi nila papansinin, bakit hindi nila tutukan ng isang matinong investigation ang mga sinasabi ng mga testimony, may mga witnesses naman at may gusto namang magsasalita dyan. So, I hope and pray na darating ang araw maliwanagan sana ang mga nasa Senate, even in Blue Ribbon Committee na
talagang tatayo sila sa totoong investigation. Kwenesyon din ng grupo ang umunoy kawalan ng agarang pananagutan ng mga opisyal na sinasabing sangkot sa anomalya. Ayon nga sa pahayag ng chairman ng nasabing grupo, kung seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon, dapat umanong may malinaw na resulta at direksyon ang mga naunang pahayag kaugnay sa kontrobersiya ng flood control scandal. Ayon kay Chong, kung seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon, dapat umanong may malinaw na resulta ang mga naunang pahayag kaugnay sa flood control controversy. Napapansin ko rin, no, kasi if the president is sincere to their commitment, no, na paimbestigahan niya, parang walang nangyari, no? Although may nakukulong naman, pero parang is not enough. Kasi ang nakukulong, iilan lang naman Hindi lang naman sila At isa pa, yung mga ginagawa nilang state witness, it's involved also in operation of bibigayan ng pera dyan, no? So, hindi nakakadismaya. In my part, and my opinion, nakadismaya itong mga ginagawa ng ating panamang. Ang tangin pa naman natin sa kanila ay mga honorable. Matatandaan mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos ng masusing pagrepaso sa mga flood control projects matapos lumutang ang mga aligasyon ng irregularidad. Ngunit hanggang ngayon, giit ng Task Force Kasanag, wala pa ring mataas na opisyal ang napapanagot sa kontrobersiya. Dahil dito, iginit ng grupo na dapat nang umusad ang investigasyon sa Senado. Sa ngayon, ay abala ang mga senador sa paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6 at ang Senado ang tatayong impeachment court para dito. Samantala, naglabas din ng hinanakit si Senador Rodante Marcolita ukol sa ginawa ng grupo ni Sherwin Gatchalian na inagaw ang pamumuno sa Senado para silyuhan ng kanilang grupo ang investigasyon sa flood control scandal na ilagay sa baol para tuluyan ng ibaon sa limot ang kontrobersya. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Ang ibig lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo kanina. Our institutions are fast failing us. Mabilis na talagang faster than our leaders' capacity to contrive anything to hide something from us. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaya sa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Hindi nila may tatago yun pag gano'n, Sen. Kaya nga, kaya irrelevant na sasabihin nga natin Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukunbik kaya si Vice President Sara o maakwit? Parang hindi na yun ang point Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na valid yung yan, Sen. Mukhang hindi yan dapat ng priority na. Kaya natin dinidiscuss ito. Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan. Kumbaga, ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na hindi mo na mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang silyadong gusto nila, Paano hindi mangyayari ito? Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Lahat na magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang kaya ganyan ang ginagawa nila kasi ang katiran nga ng isang senador din Sen, kasama niya naman, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na tayo. Pero magmumove on sila. Bago sila mag-move on,
kailangan ibaon muna nila yung flood control Usapin ng flood scandal. control scandal. Kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, pinagsamantalahan sila, pera po nila ito, para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan, para paglingkuran sila, ninakawan nyo pa sila. Ito ang ayaw yung pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip nyo magagawa nyo pa para sa kanila? Aha. Samantalang ito hinihintay nila. Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw nila eh. Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo eh. Panahon na lang po hinihintay eh. Tukoy na naman nila yan eh. Oo, panahon na lang. Aha. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito kahit sino. Aha. Ayan yan. Na kung ano man ang mangyari. Ikukulong kita, kanya. Oho. Subok-subukan mo nga na yan, ikukulong kita. Aha. So, sabi naman nung isa, sige, kulong nyo. Bueno. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!